لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. Ngayon po ay marami po sa atin na nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa mga susunod na mga araw. Sapagkat marami po sa mga kakristyanuhan, sila po ay nagse-celebrate o nag-observe ng tinatawag natin na Holy Week. Or sa Tagalog, ang tawag nila dito ay mahal na araw. Kaya naman, kami naman dito sa Qatar, sa pamamagitan ng dawa, nais po namin na buksan ang inyong mga isipan. Nais namin na kayo ay mag-isip tungkol dito sa mga obserbasyon sapagkat ito po ay mula sa mga lumang katuruan. Ang katuruan po na ipinahayag ng Diyos ng Salibutan, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Islam. At nais namin na maunawaan ninyo kung ano ang mensahe ng Islam. Ang mensahe po ng Islam ay pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa katagang nagsasabi, La ilaha illallah, walang Diyos kundi ang Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo. At kabilang din doon, si Jesus ay aming propeta, mahal naming propeta. Hindi kami magiging ganap na Muslim kung hindi namin mahalin si Jesus bilang aming sugo, aming propeta sapagkat siya po ay malayong kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa doong mga hindi nakakaalam. Ngayon, sapagkat ito po ang relihiyon ng katotohanan, meron pong garantiya. Sinabi po ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito nga ang tunay na relihiyon. Ito ang kanyang ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta, sa mga sumasampalataya. At garantisado, sinabi niya sa loob ng Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum at atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sa araw na ito, kinumpleto ko sa inyo ang inyong pananampalataya at ako'y nalugod sa inyo at piliin Islam bilang inyong relihiyon. Yan po ang tunay na pananampalataya. At dahil po ito po ang tunay na pananampalataya, lahat po na nagsasabing sila ay nasa relihiyon ng wastong pananampalataya ay hindi po totoo. Lahat po yan ay mali. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, isa lamang ang pananampalatayang Islam. At ang tunay na Diyos, isa lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ano ang nais namin sa inyong ibigay na pag-iisip? Ano ang mga challenge? Meron pong 4 shocking errors in the Bible. Meron pong 4 na napakalaking mga kamalian sa Biblia na nais naming bigyan nyo ng oras, bigyan nyo ng panahon upang isipin at suriin kung tama nga ba ang sinasabi namin. Kung tama ba ang sinasabi ng Biblia, sapagkat sinasabi po sa karunungan, God will never be the author of confusion. In other words, God will never be the author of inconsistencies. Hindi po magiging patnugot o tagapagsulat o tagapag-akda ang tunay na Diyos sa lahat ng mga kamalian, sa pagkakasulungatan, sa hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na po sa Biblia. Kaya naman, inahamon po namin ang mga kaibigan namin dyan sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, pati Integrated Bar of the Philippines. Sapagkat ito mga professional sa Pilipinas na sinasabi nilang malalim mag-isip. Malalim silang mag-isip, sila ay mga intellectual, marurunong. Ngunit alam nyo naman, based on the rule of evidence, kapag inconsistent ang mga kataga o yung mga sinasabi ng witness, ay yan ay i-junk o itatapon ng Korte Suprema. At alam natin kung tayo ay bumabase sa katotohanan at tayo naghahanap ng katotohanan, ay tinitimbang po natin. At kayo dyan na nakikinig, dyan sa mga tinatawag natin na Conference of the Philippines, o kayo man ay maging pastor, ministro, priest, o kung sino man kayo o pangkaraniwang tao, isipin nyo po ang sasabihin natin, batay sa ebidensya. At kung kayo ay may Biblia, New International Version, King James Version, o anumang uri ng Biblia na hawak ninyo ngayon, buksan nyo po at suriin ninyo, bigyan nyo ng maikling panahon, isipin nyo kung ano yung sinasabi natin. Sapagkat yung sinasabi ninyong Holy Week, itong mga araw na ito, ang Biyernes, ang Huwebes, ang Sabado, ang Linggo, ang inyong sinasabi na matay ang inyong Diyos.
at walang iba kundi si Jesus. At sinasabi niyong, tinubos ni Jesus ang inyong kasalanan. Kaya naman, sa mundo, kayo ay wala ng kasalanan, batay sa inyong sinasabing kayo ay sinagip ni Jesus. Ngunit, ang katotohanan po, ang Biblia po ay punong-puno ng inconsistencies. Hindi po magkasang-ayon ang mga sinasabi ng Biblia. At madaling sabi, ito po ay hindi salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali. Sapagkat ang kanyang talata, ang banal na Quran, yan po ang huling aklat. Ang tinatawag natin na huling tipan, ang banal na Quran, kung saan isinasaad doon ang tunay na Diyos kung ano ang wastong pananampalataya at nagpakilala siya ang tunay na Diyos. Ang pangalan niya ay Allah. Ngayon, kung kayo ay may Biblia dyan, mga kapatid, mga kaibigan, buksan nyo ang Biblia ninyo at suriin natin ang sinasabi dito sa New International Version ng Biblia. Buksan nyo ang Matthew 12:40. Anong sinasabi sa 12:40 ng Matthew? For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung nabanggit po natin, mula po yan sa Biblia. Matthew 12:40. Anong unang-unang kamalian na matatagpuan natin dito? Ang una, ang sinasabi doon, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung katagang Son of Man, anak ng lalaki, anak ng tao. Si Jesus ang tinutukoy dito, ito po ay malaking kamalian. Bakit? Sapagkat naniniwala po tayo, naniniwala kayo, at naniniwala kaming mga Muslim, na si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng Birheng Maria. Siya po ay walang ama, kaya hindi po siya anak ng lalaki, son of man. Madaling sabi, siya po ay son of a woman. Siya po ay anak ng babae. Wala po siyang ama, meron po siyang ina. Yan ang unang kamalian. Kaya isip-isipin nyo kung sinasabi ba ng Biblia ay tama o mali. Ngayon, maliban pa doon, dahil nga kayo ay magse-celebrate na tinatawag natin na Maundy Thursday, at meron kayong Good Friday, meron kayong Black Saturday, pati Easter Sunday. Kaya yung sinasabi dito na si Jesus, katulad daw ni Jonah, sapagkat siya po ay linunok ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganun din daw si Jesus sa kanyang magiging libingan. Ano ba ang nasasad doon? Pagmasdan natin, you do the mathematics. You do the mathematics. Yung mga matatalino dyan, intellectual, mga engineers, mga lawyers, at yung mga celebrities o pangkaraniwang tao, isip-isipin nyo. Anong sinasabi dito? 3 araw, 3 gabi. Ang tanong doon, kailan ba namatay si Jesus? According sa mga tinatawag natin na Bible scholars, pati yung mga tinatawag natin na Protestant scholars, Catholics, billions of Catholics, billions of Protestants, sinasabi nilang, si Jesus ay naipako at siya ay namatay sa dapit hapon ng Biyernes. Biyernes siyang namatay at nilibing. Biyernes po. Sapagkat pinipigilan nilang ilibing si Jesus sa gabi ng Biyernes sapagkat yun daw ay Sabat. Sabado na daw yung mga oras na yun. Kaya inilibing nila ng dapit hapon ng tinatawag natin na Biyernes. Ngayon bilangin natin, let's do the mathematics. Ito ang pangalawang tinatawag natin na error sa Bible. Yung pangalawa, kung bibilangin natin 3 days and 3 nights, mula doon sa araw na yun ng Biyernes hanggang doon sa Sabado, 1 araw na po yun. Mula sa hapon ng Biyernes hanggang sa hapon ng Sabado, 1 araw na po yun. At kailan ba sinasabi ng Biblia na nabuhay si Jesus? Resurrection, yung resurrection ni Jesus. Kailan po? Sabi nila sa madaling araw ng linggo, Easter Sunday. Yan ang sinasabi ng lahat ng mga scholars ng Bible. Kung bibilangin natin ilan yon. Biyernes ng hapon hanggang sa hapon ng Sabado, 1 araw. Ngunit hindi pa umabot sa linggo ng hapon. Bumangon na po si Jesus according to the Bible.
Ngayon, yun po ay inconsistent. Hindi po yan tumutugma sa katuruan ng Biblia na sinasabi ni Mateo doon sa 12, doon sa tinatawag natin na 12:40 ng Matthew, sinasabing, for as Jonah, si Jonah ay nanatili sa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, at ganun din ang anak ng tao na siya ay mananatili sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi po tumutugma yung sinasabing yan. Hindi po tumutugma sapagkat madaling araw pa lang ng linggo ay nabuhay na si Jesus according to the Bible. So madaling sabi, inconsistent, at madaling sabi, hindi po katotohanan yung sinasabi na yan. Hindi po katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang tunay pong katuruan ay ang huling tipan, ang banal na Quran na ipinahayag ng Diyos ng salibutan, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, iniimbitahan namin kayong yumakap sa pananampalataya sa Islam. Pangalawa po yun. Pangatlo po, yung sinasabi natin na inconsistent o tinatawag natin na shocking errors in the Bible ay yung tinatawag natin na pagpako kay Jesus. Si Jesus ay napako. Ngunit ang sinasabi po, inilalarawan sa ating banal na Quran, ang aming pananampalataya bilang Muslim, si Jesus po ay hindi na napatay ng mga Hudyo. Siya po ay hindi na ipako sa krus, bagkus siya ay sinagip ng Allah sa kalangitan. Anong sinabi ng Allah sa loob ng Quran? Doon sa Suratun Nisa, anong verse? 157. Ang sinabi ng Allah, wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang kanilang pananalita na si Jesus, ang Mesiyas na anak ni Maria, ay aming napatay. Bagkus, sinabi ng Panginoong Allah, hindi nila napatay si Jesus, hindi nila naipako sa krus. Bagkus, ay kamukha lamang, kahugis, o tinatawag na kaanyo lamang ni Jesus ang kanilang naipako. Yan po ang sinasabi ng banal na Quran. Kawangis, kamukha, ang naipako sa krus. Basahin natin kung ito ba'y tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Basahin natin, nandyan ang Biblia sa inyong mga kamay. Bukas na bukas. Basahin po ninyo ang sinasabi dito sa The Crucifixion of Jesus, Matthew 27. Ulitin natin. Matthew 27, verse 32 ang sinasabi. Basahin natin word by word. As they were going out, they met a man from Cyrene, named Simon, and they forced him to carry the cross. Kita nyo? Yung si Jesus daw, ayon sa Biblia, nang pinapasan niya ang cross at siya ay papunta na doon kung sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nakita nila, nakasalubong nila ang isang tao mula sa Cyrene, ang pangalan niya ay Simon. At anong ginawa nila kay Simon? Pinilit nilang si Simon ang pumasan ng krus, ang bumuhat ng krus. Tingnan natin kung tumutugma. They came to a place called Golgotha. Then, there they offered Jesus wine to drink, mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Ito ang sinasabi nilang inconsistent. Hindi po tumutugma. Ito po ang pangatlong ebidensyang mali na matatagpuan natin sa Biblia. Sapagkat doon sa pagpasan na Simon, pinutol na po. Pagpasan ng cross ni Simon, ang sinabi nila, ang pinako daw sa cross ay si Jesus. Hindi po nila ipinagpatuloy. Hindi nila ipinagpatuloy yung ulat doon na si Simon, binitawan niya ang pagpasan niyang cross at ibinalik kay Jesus. Hindi niyo po binalik. Siya po ang pumasan ng krus, batay doon sa sinasabi natin sa Biblia, doon sa Matthew 27, verse 32. Uulitin natin. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. Kaya naman tumutugma ang sinasabi ng banal na Quran, wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. At hindi nila napatay si Jesus, hindi nila naipako sa krus, bagkus kamukha niya lamang ang naipako sa krus. At yan ay tumutugma rin sa sinasabi ng Biblia na
pinilit nilang ipasan ni Simon ang krus. Kaya nasa sa inyo po ang malawak na pag-iisip, malawak na panahon upang pag-isipan kung ang inyong pananampalataya ay tama o mali. Sapagkat ang sinasabi po ng aming pananampalataya, Islam lamang ang katotohanan. At sa pagwawakas, ang ika-4 na ebidensya mula rin sa Mateo, dito sa tinatawag natin na Matthew 27, verse 51. Ito naman ang sinasabi ng verse 51, ayon doon sa resurrection. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Ano po ang nababasa natin doon? Ulitin natin, buksan nyo ang inyong Biblia. Ang nasasabi po doon. Sa Matthew 27, verse 51, pati 52, pati 53. Doon sa verse 52, anong nasasabi doon? Dahil nga sinasabi nilang, si Jesus ay nabuhay muli, siya po ay Diyos, yun po ay ebidensya. Yan po ay maling kataga, sapagkat hindi lang po si Jesus ang nabuhay sa oras na yon. Nabuhay doon pati yung mga tinatawag nila na holy people. Ayan, nababasa nyo sa Matthew 27 verse 52, na yung holy people, sila ay bumangon muli. Sila ay nabuhay mula sa kanilang mga libingan at sila ay pumunta doon sa syudad at sila ay nakita ng mga tao. Yan po ang tinatawag natin na mga major errors in the Holy Bible. Ito po ay hindi tumutugma sa wastong kaisipan. Ang tunay pong pananampalataya, ang pananampalatayang hindi po nagkakamali. Ang Diyos po ay nag-iisa. Siya po ay hindi namamatay. Siya po ay buhay na walang hanggang kamatayan. At ang pangalan niya po ay ang Allah. Sinabi po sa loob ng Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, walang Diyos kundi siya ang buhay na walang hanggang kamatayan. Ang tunay na Diyos po, siya po ay hindi nagkakatawang tao at siya po ay makapangyarihan. Kapag sinabi makapangyarihan, walang sino man ang makapapatay sa Kanya. Siya po ay hindi namamatay, buhay na walang hanggang kamatayan. Kaya naman mga kaibigan namin, mga intellectuals, mga marurunong dyan sa anumang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Quiapo at sa Baclaran yung mga sumasamba, yan po ang handog namin sa inyong paniniwalang Holy Week po ngayon. Sapagkat napakarami po ang magpipinitensya. Huwag na po kayo magpinitensya. Kayo po ay sumunod sa aming sasabihin. Saksihan nyo po na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang huling tanong, paano ba maging Muslim? Ang pagiging Muslim, napakadali po. Ikaw po ay sumamba sa nag-iisang Diyos. Saksihan mo po na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ang kanyang huling sugo. Sabihin nyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos kundi ang Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ang kanyang sugo at ang kanyang likod. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني